Ano po ba, 'no? Ano po ba ang pinaplano ng Malacanang o ng palasyo para dito po sa mga mahilig mag-fake news, mga kababayan? Sabi po dito, sa balita, Palace Executive wants troll armies penalized. Ayan! Yan ang maganda, mga bossing. Yung ganyan ang pag-uusapan natin. Hindi yung hahayaan lang sila. 'Di ba, Just Vincent? Sabi ni Just Vincent, si Baste wala ng bukol dahil nagkapepe noong nagkaharap sila ni Torre na ano 'no, nawalan ng yagbol. Yung sabi niyang sasampalin niya si Torre hindi nagawa. O ano po ang sabi ng Malacanang, mga kababayan? Ang Malacanang official expressed support measures to be filed, no, in the next Congress that would increase the penalties against fake news peddlers. Ayan, yan ang maganda diyan. Yung makukulong, sabi nga nung isang nag-comment kanina, reclusion perpetua, no? Talagang habang buhay na pagkakakulong. Basahin natin. To stop the proliferation of fake news, a palace officials wants online trolling to be considered as criminal act. May kulong, no? Talagang hahawa ka sa malamig na rehas, mga bossing. Dapat naman ho. Kawawa po yung mga tao, yung mga individual na sinisira nila sa pamamagitan po ng mga pagpapakalat nila ng mga fake news na ganyan, mga bossing. Nasisira po yung buhay ng mga taong nabibiktima nila ng fake news na ganyan, mga bossing. Sabi dito, ni PCO Undersecretary Claire Castro, no, that while cybercrime is punishable under Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, there is no law that penalize those proven to be part of troll armies. Sabi dito, so it is really necessary to have law regarding troll armies. Ayan, talagang kulong dapat. Alam niyo po, mga kababayan, isa po si Attorney Claire Castro na ang nakikita ko, no, na talagang nilalabanan niya yung fake news. Doon pa lang ho sa kanyang mga pagba-vlog, doon pa lang po doon sa kanyang mga vlog sa gabi-gabi, talagang ubos na din yung time niya eh. Ubos po yung time niya, mga kababayan, kaka-correct po nung mga nagpe-fake news. Sabi ni Ronald Anglo, lumipat kami sa inyo dahil usapan natin 1 million ang payroll namin monthly. Ewan ko kung saan yung payroll. Yung payroll. Meron kayong payroll? Lumipat kami sa inyo dahil usapan natin 1 million ang payroll namin monthly. Saan? Sandali. Wala yung 1 million dito sa bulsa ko, hindi kasya, madami yun eh. No, dollars ba o peso ang pinag-uusapan natin dito? Oh, sabi dito, um, asan na ako dito? So it is really necessary to have a law regarding troll armies. It should have a penalty. This should be considered as criminal act because, as I said, it's like a syndicate o sindikato. Castro said on televised blah 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 noong February 27. I hope our country also has a law to regulate it so that we can really see the true identities of this social media influencer or content creator. Ay, yung mga yan, wala na eh. No? Wala na. Mga nagtatago na. No? Yung iba eh, ayun, lumipad na ng ibang bansa. Yung iba eh, bakasyon galore daw po. No? Akala nila, yun pong mga pagpapatawag po sa kanila doon sa kongreso, wala nang susunod, wala nang next time. Ang binook lang nila 3 days, magbakasyon lang sa labas ng bansa. Kaso ho, nagulat sila, ay meron pa palang mga susunod na pagpapatawag. Malamang po diyaan na sila tumira sa labas ng bansa. Ang ending niyang mga yan mag-TNT po, 'no? Bakit ka naman matatakot doon sa mga patawag sa kanila? Kung wala naman po silang ginagawang masama. Kung alam nila na tama yung mga pinagbaba nila o tama yung mga pinagsasabi nila. Kaso po mga boss, wala. Ano? Wala. Ay,
labasan po, puslitan, taguan. Oh, sabi ni Ronald Anglo na may nagsabi daw sa kanya 1,000,000 para lumipat daw sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh, ganyan po kauto-uto ang mga DDS. May may konting magsabi, "Oh, lipat ka dito. Halika 1,000,000 babayad sa'yo." Oh, kaya ka pumayag, kaya ka nandito. Dahil may nang-utos sa'yo ng 1,000,000 o ngayon kakalas na daw po siya. Wala pala, eh, o kakalas na lang daw po. Sino po ba umuto dito kay Ronald Anglo? Ang dali talagang mga mauto ng mga DDS ano? Biruin mo sabihan, "Oh, may 1,000,000 dito." Ayan siya mismo nagsasabi, "May 1,000,000 dito, 'no? Halika kayo, sumama kayo sa amin." Naniwala, nauto naman po mga kababayan. Diyos ko po, too good to be true, 'di ba? Yung kami nga, araw-araw, kami araw-araw, mga bossing, nagba-vlog kami dito, wala kaming natatanggap. Tapos eto, si Ronald Anglo, hindi naman kilala yung pangalan, 1,000,000 nagpauto, 1,000,000 daw po, lilipat daw po dito sa kampo ni BBM. Oh, kaya lumipat siguro. Ano? Oh, may sinasabi pa kasamahan daw natin sa rally. Ay naloko na. Paano naman ako magra-rally niyan? Putang ina, mga bobo talaga 'to. Paano ako magra-rally, nandito ako sa ibang bansa. Oh, kasamahan natin na rally. Nag-rally, bibigyan 1,000,000 nagpauto naman. Ganyan kadali ho mauto ang mga DDS mga kababayan, 'no? Sabihan mo lang may 1,000,000, "Halika 1,000,000 sumama ka sa rally." Grabe. Boss, saludo ako sa iyo. Bakit hindi mo itinatago yung pagiging DDS mo, 'no? Hindi mo itinatago yung pagiging uto-uto ng mga DDS. Isa ka dapat, 'no? Isa ka dapat doon sa bigyan ng rebulto. Ito po si Ronald Anglo na nagpapatunay po na ang mga DDS ay uto-uto. Oh. Siya po ay napatunayang uto-uto dahil may nagsabi po sa kanya na bibigyan daw siya ng 1,000,000 para sumama sa rally. Nagpauto naman po. O ayun, ngayon nagsisisi. "Boss, tanda mo na. Naniniwala ka sa mga gano'n? Yang tanda mo na 'yan, uto-uto ka pa din." Diyos ko naman 'yan. Alam mo, 'pag nadali ka nung fake news ng mga DDS at sinabi mo ganito, ganyan, tapos gumawa ka ng katarataduhan, yari ka, ikaw din ang kulong, 'no? Masasama ka doon sa mga mape-penalty, oh. 'Pag sinabi, "Oh, tayong mga DDS, i-post natin 'to, bangag si Marcos." Si Ronald naman, si Ronald Anglo, dahil nga po gullible, madaling mapaniwala, isang milyon, 1,000,000 para sumama sa rally. Oh, tinapa. Oh, bakit bigla namang sa Hong Kong? Sumasaludo na ako sa inyo, 'no? Ikaw ang isa sa imahe ng DDS na uto-uto. Oh, pinangalanda ka mo pa talaga, na may nagsabi sa iyo 1,000,000, 1,000,000 sama ka, magra-rally tayo. Oh, na-fake news ka. Tingnan mo nga ako, ilan yung subscriber natin? Oh, magpo-420,000, 'no? Ni walang nagsasabi sa'kin, "Oh, Mark, sumama ka lang do'n sa rally. Kahit 50,000, kahit 30,000, sumama ka lang." Walang nagsasabi ng gano'n. Yung mukha mo, Ronald Anglo, hindi naman kilala. Oh, tapos o-oferan ka ng 1,000,000, nagpauto ka naman. Ay, Diyos ko! Oh, yan po ang mga, um, yan po mga kababayan ang posibleng mapala nung mga kababayan natin kapagka po nagpauto doon sa mga fake news. Ganyan po, 'no? Madadali po sila. Oh, makakasuhan din po sila mga kababayan. Kayong mga DDS, "Uy, titigilan ko na nga 'yan."
Bahala ka na diyan, Ronald, isa kang uto-uto. Paano ho mga boss chief, amo sir, magpapaalam na po ako. Ang importante, ang sabi ng, palasyo, eh, yung mga fake news, mga hari ng fake news, mga bossing, eh, mapi-penalize, 'no? Maaaring humimas ng rehas dahil po kriminal kung sakali. Mga boss chief, amo sir, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.